Good morning at nandito na naman tayo sa part na pagbibigay ng inspiration sa mga gustong mag-umpisa ng ganitong klaseng hanap buhay, no? So balik tayo uli dito sa ating factory ng hollow blocks, no? Nandito tayo sa oras na mapagpala kung saan at mapalad na naman tayo ngayong umaga na ito at dito tayo. So patuloy rin tayong nagbibigay ng mga inspirasyon sa may mga kapital na walang maisip na gustong pasukin na business. So tumpak po sa inyo yan. So ang pipiliin lang ninyong lugar, no, ay malapit sa karsada at may mapakukuhanan kayong mga materialis kagaya nitong buhangin na madali nang makuha. Kasi kung mahal ninyo mabibili yung buhangin, so kukunti yung magiging kikitain. Pero kung madali lang yung buhangin makuha, sabagay nasa area naman yan. Kung may mga lugar na mahal na talaga yung hollow block, no? So para dito sa amin at ito yung pinakamura na bilihan ng hollow block, no? So dito lang sa malapit ay libre pa yung deliver namin. Nagkakaroon lang ng adjustment pag medyo malayo-layo na. Siyempre hihingi tayo ng mga karagdagan na charge, no? Pero kung malapit ka lang ay libre na, no? So itong hanap buhay nito, so lalong tumatagal at hindi siya napapanis. Yun yung pinaka the best doon, no? At demand sa ating mga kababayan na gustong magpatayo ng bahay dahil mas mura na yung magpatayo ng bahay na concrete kaysa magkahoy ka dahil napakamahal ng kahoy ngayon. So ito siminto lang at saka buhangin ang kapital mo. At yung mga tao, meron kang makuwang tao na mapagkakatiwalaan mo. Dahil yung hanap buhay mo ay naiintindihan niya. So meron kasing tayong tao na sarili lang niya yung naiintindihan niya. So give and take lang. So yun yung tao na kailangan mo sa business na ito. So pangalawa, no? Kailangan mong magbigay ng pabahay, no? Ay maglagay ng pabahay kasi sa klima natin meron biglang umuulan. So kagaya nitong nagawa na ito, so delikado ito na mababasa, no? Kasi malulusaw talaga yan. Kahit manok hindi pwedeng dapuan pag ganito pa lang. Pero pag yan yung nakikita niyo yung maputi na yan, no? Ayan. So ano na yan, no? Ready for deliver na yan. At walang nai-stock. Nakikita po ninyo, no? Oh, ito na lang yung mga tira na mga stock sa yung nakalipas na At may mga standing na deliver tayo na hindi pa na-deliveran, no? Dahil nga kapos pa yung ating hollow blocks. Pero si Buddy, patuloy pa rin siyang si tropa natin, patuloy pa rin silang gumagawa. At ito, pangalawang na nila ito, halo, ano. At mayroon pa tayong kunting buhangin dito. So, yan po yung mga tips na binibigay natin sa wala pang maisip, no? Pero may kapital siya, walang maisip na gustong pasuking hanap buhay, no? Kailangan rin na madali mong mailabas kagaya niyan, tabi tayo ng karsada at malapit yung pagkukuha na natin ng buhangin. So yan yung mga area kung saan at kailangan nating may provide, no? So meron tayong malalagyan na kung tumigas to, pag tigas nitong mga nakatayo na ito, so may pile natin ng maganda pero hindi naman nagtatagal. At mayroon tayong pinagkukunan ng tubig na madali natin na malapit lang.
Kasi dati-dati ginagawa namin sa malayo pa yung pinag-iigiban, no? Pero malaking trabaho talaga sa ating mga kasama na gumagawa, yung mag-iigib pa sila, magbubumba pa ng puso. So yan. So marami tayong plano dito para lumaki yung ating halublakan, no? Kasi medyo may kalakihan pa itong area natin. Nakikita po ninyo yung area kung saan at itong part na ito, no? So plano nating dito, no, maglagay diyan ng para dito natin mailipat yung halublakan na ito. So bububungan at magpapail tayo diyan, ipipix na natin yung bakod na yan dahil hanggang dito lang sa kikita ninyo yung bakod na yan, yung ating area, at patakbo doon hanggang doon. So nandiyan sa kabila yung area B, no? Karsada lang yung tawiran. At dito naman sa may bubong na ito, ililipat natin tong bubong na ito dito sa lugar na ito. Kasi dito tayo mag-iimbak ng buhangin. Kasi ang kagandahan nung nakapag-imbak tayo ng buhangin dito, kumbaga napatulo na natin yung buhangin kung may deliver tayo na medyo malayo-layo. So hindi ganong nahihirapan yung ating sasakyan dahil magaan-gaan ng kaunti. Kumbaga sa kakukuha lang natin doon sa ilog na tumutulo pa yung tubig, masyadong mabigat. Talagang nararamdaman ng sasakyan na nabibigatan siya. So ito naman yung area ng area ng manukan ko. Kikita po ninyo. O katabi lang yan, nandoon yung bahay ng manok. So lahat niyan, no, ay nakaprogram lahat yan, no. So hindi natin kayang biglain dahil kulang tayo sa resources, no. So hanggang diyan, no. Yan. So kailangan natin ng magbakod ng matibay diyan, no. Salamat kasi yung naisip kong bakod, yung mga pamuste ay concrete na. Kasi nasubukan ko ng kawayan yung ginawa ko. Malaking pera rin ang ginastos ko nung mga unang panahon. Hindi nagtagal. Bulok lahat yung kawayan. Mas maigi talaga yung concrete, no. So bumalik tayo dito sa halublakan, no. So sa area na mahal yung pagkukuhanan ng mga materyales ay siyempre mahal din ng hollow blocks. Pero dito na medyo malapit lang yung resources natin ng hollow blocks ay ng buhangin, so medyo hindi tayo ganong bibigyan ng mahal. So bawat area, no, ay mayroon din halublakan. Kaya mga pag-o-observe mo sa kung saan ka naroon, tingnan mo rin yung kapaligiran mo kung ikaw lang ang nandoon na nag-haloblocks. So the best po yun, no? Pero ganun pa man, no, so kanya-kanyang kanya-kanya pa rin kliyente. Kagaya nga ng palengke ay ang dami nagtitinda pero nabibilian pa rin. So ganun po yung at market strategy, no. Lumalabas doon yung pag-marketing ng maayos. Siyempre pag ma-market ng maayos, kung anong mayroon kang mga customer, so alagaan mo na yon, no. Panatiliin mong mabigyan mo sila ng magandang atensyon para diyan sa'yo babalik na babalik yan pag inaalagaan mo sila, no. So pangatlo na kailangan natin, so makabili rin tayo ng mga hulmaan kasi yung hulmaan mayroon din mga defective. Pag nabili natin yung defective, so kung paano natin malalaman na hindi defective, so kagaya ni Buddy na siya ang gumagawa ng hollow block, ay kung mayroon siyang oras, kung bibili ka ng ganyan, so pwede mo siyang anyayahan na bibili kayo ng ganyan, kasi siya nakakaalam dahil siya ang may alam. Bawat ginagawa, yung iba pa rin yung may kaalaman. Yun yung pinagpipilian natin na so yan, pang-apat na tips natin, no,
ay ano naman sa simento. So kailangan rin natin hindi basta-basta na yung simento, alam na natin mura, no? Ay bibili na natin para makatipid tayo. Hindi po, hindi tayo nakakatipid pag ganon, kasi yung mura na mga simento, so marupok siya kasi hindi para talaga sa hollow blocks, no? So experience na po namin yan at doon tayo nagkaroon ng problema. Lahat po nang na-deliveran natin, so hinahawakan pa lang nalalaglag na. So pero sa ngayon at doon tayo natututo sa mga ganun na pangyayari. Yan, so yan po. At kung baguhan ka at hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell. So yan yung mga binibigay ko na mga tips, no? Kasi marami tayong mga kababayan na meron silang sapat na kapital, wala lang silang maisip na pwede nilang pasuking na pagkakakitaan, no? So kung anong hilig mo, kagaya ng pag-aalaga ng manok, no? So napakagandang ano rin business yung livestock, no? Kasi yung sa farming, so nirelate na sa agribusiness, no? So farming to business na ang nangyayari. So maraming maraming bansa na sa agriculture sila at yan na nga, at huling-huli na tayo sa mga makabagong teknolohiya na lumalabas ngayon, kasi ang una-una nakakadiscover, patuloy silang nag-aaral ay itong mga karatig bansa natin na nasa Asia. Tayo nga yung marunong sa larangan ng agriculture pero medyo naglaylo tayo, nawala yung suporta ng gobyerno. So sila, tayo ngayon ang kulilat, tayo ngayon yung nag-aangkat sa kanila ng mga produkto. So nandito na sa atin lugar yung napakagandang lugar para sa mga ganito agri-business. At yan, yan lang yung may bibigay kong tips, no? Kung meron kang kapital, meron kang sapat na kapital, may area ka, at pag-aralan mo yung ino-offer ko sa'yo, hollow block making business. So check, wala kang lugi dito. Magandang umaga po, maraming salamat.